22 araw nang nagbabakbakan ang mga tropa ng gobyerno at teroristang grupong Maute sa Marawi City. Sa gitna ng digmaan, 10 pulis at sibilyan nang nakalabas mula sa conflict zone. Kwento nila, wala na silang makain at balot sila ng takot pero hindi sila nang iwan o walang iwanan. Ika nga, magkakaiba man ang kanilang reliyon. Mula sa Marawi, nakatutok live si Emil Sumang. Emil. Mike Mel, sa gitna ng bakbakan sa pagitan ng militar at Maute Group, ilan sa ating mga kababayang naipit sa conflict zone. Ang matagumpay na nakaligtas, bit-bit ang mga pambihirang kwento ng karanasan at kabayanihan. Ganito kumbirihin ng mga fire support vehicle ng Philippine Army at Marines ang posisyon ng Maute Group. Napupulbos ang bawat istrukturang kanilang dinatamaan. Dito raw napapatras ang Maute, lalo kung sasabayan pa ng airstrike ng Philippine Air Force. Sa gitna ng matinding bakbakan, 5 pulis ang nakalabas ng buhay mula sa conflict zone. Matapos maipit doon ng halos 20 araw. Kasama nila ang 5 karpinterong ito na hindi nila iniwan sa kabila ng panganib. Kahit pinuputukan, takbo lang kami nagtakbo. Tapos hindi naman makaya kay sobra dami ba. Nagtalon kami sa subdivision. Taas. Para lang makasip. Kumakain kami, minsan asukal lang yung ulam namin. Asin. Minsan wala. Straight 5 days. Pero awa ng Diyos, nakasurvive pa rin. Ayon sa mga nakaligtas na pulis, pinaligiran na ng Maute ang pinagtataguan nilang bahay. Pag magpasok kayo, baril kayo. Pinutukan na kami. At mas kagad na. Paano kayo nakaligtas? Dumapa na lamang? Doon, may baril na kami doon sa doon. Nakita pa namin minsan na idinaan nila yung Hilux na itim. Karga-kargang 50 caliber na machine gun. Nang bombahin kahapon ang kuta ng kalaban na halos nasa tabi lang ng kanilang pinagtataguan, napaatras daw ang Maute at dito na sila nakakuha ng tiempo na makalabas ng bahay para tumakas. Pag bumabagsak yung bomba galing sa aeroplano, ano ginagawa nyo? Dumapa. Akala namin matamaan kami. Yung bahay namin na parang lumilindol. May nakita po kayong mga bata? Mga 10 taon, 12 anyos? Meron. Bit-bit ng mga granada. Nagpalipas daw sila ng magdamag sa talahiban at bago pumutok ang liwanag kanina, sabay-sabay silang tumakbo hanggang makarating sa tulay ng Banggulo at makaakyat sa command post ng Joint Task Force Marawi. Sabi namin, Allahu Akbar, binaril kami. Iniisip ko, hindi na yung sugat ko, iniisip ko yung mga anak-anak ko. Nagpasalamat ang mga karpintero na pawang mga Kristiyano sa mga pulis na puro naman mga Moro. Iba man daw ang relihiyon, hindi sila iniwan ng mga kapatid nating Muslim sa gitna ng peligro. Kailangan namin makasurvive para sa kanila eh. Kasi pwede naman kaming lumabas. Kunwari ko kasi mga Muslim kami, pwede naman kami gawin. Pero naisip ko pag itong iniwanan, kawas na, hindi mo na magtayta ng bananaw yan. Alam ko papatay sila. Yeah. 3 pang sibilyan na nakaligtas sa conflict zone. Nagsutro sila ng itim. So they pretended to be members of the Maute Group, hoping na kung may makita sila, hindi sila mapagkamalan. Pero ayon sa AFP at PNP, iimbestigahan daw nila kung wala talagang kaugnayan ng 3 sa Maute Group. Isa sa ilalim muna sa debriefing ang mga nakaligtas na sibilyan at pulis bago sila ihatid sa kanilang mga makala sa buhay. Mike. Maraming salamat, Emil Sumangil.